magbahagi, magsitayo na po lahat. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu, sa katauhan nating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Sa tuwin na yaon ang tinuturan sa inyong pangunang salita, upang tumimot sa inyong diwa ang kadakilaan at pagmamahal ng Ama, na kung paano ko siyang lubos na tatanggapin, tuwiran niyo siyang madarama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nababagot ka ba? Naiinip ka ba? Alamin mo muna kung bakit halimbawa ay naghihintay ka. Bago ka magalit, bago ka magdamdam, bago ka mainis, alamin mo yung pag-aantala ng hinihintay mo. Alamin mo kung bakit wala pa siya. Alamin mo ba't hindi pa siya dumarating. Alamin mo bakit kaya. Subalit may mga tao, pag may hinihintay, ang pagkainis, ang galit ang pinaiiral. At ang sasabihin, katagal naman. Di man lang sabihin, bakit kaya? Di man lang sabihin, Diyos ko, nawa po, yung hinihintay ko, nasa mabuting kalagayan. Nawa po'y magkita kami na pares kaming masaya. Nawa po'y magkapanagpo kaming pares kaming liligaya. Nawa po'y magkapanagpo kaming pares na nasiyahan sa'yo. Hindi yaong, kung wala nga siya, alis na ako. Kapag ganyan ang ugali ng tao, wala siyang kakamtin. At kung ang hinihintay mo naman ay mahalagang tao, o mahalaga sa buhay mo, kapag nagmalaki ka, sinong talo? Yan naman ang maraming nagaganap sa buhay ng tao. Sa kakahintay na magtagumpay,
sa kakahintay kamti ng tagumpay, na inis na yamot, nagalit nagdamdam, tumugot, di nakamtan ang tagumpay. Sinong talo? Ikaw, tao, wika ng Ama. Isang halimbawa lamang ang paunang pambungad sa inyo, sapagkat ito ang ugali ng tao. Hindi man lang alamin kung anong nangyayari sa hinihintay. Hindi man lang alamin, ano baga, ba't kaya? Kundi ang pinaiiral yung galit, yung pagkainis na naiinip. Kapag naiinip ang tao, sinong kasama? Hindi ang Diyos, demonyo. Sapagkat hindi ka maiinip at hindi ka magagalit kung nasa iyong Panginoon, inaaliw ka niya. Sapagkat habang kasama mo siya, ang kaaliwan ng puso mo at kapanatagan ng isip mo ang pinag-aahari at patuloy kang nananalangin. Sapagkat alam mo kasama mo siya. Sinasabi mong, Panginoon, huwag mo akong pabayang mainip. Huwag mo akong pabayaang mabagot. Huwag mo akong pabayaang magalit. Huwag mo akong pabayaang mainis. Kundi bigyan mo ako ng matimpiing puso, mapangunawang pag-iisip, at mabata ko hanggang makita ko na magkapanagpo kami ng tagumpay na hinahanap ko. Hanggang makita ko, ang hinihintay ko ay makapagdulot ng galak sa akin. Subalit kung naghihintay ka, naiinis ka, nagagalit ka, pag nagkita kayo ng hinihintay mo, inis ka pa. Masaya ka ba? Hindi. Ganyan ang tao. Kailangan sino man ang hinihintay, may kasama, kalakip na pag-ibig. Kaya kung hinihintay niyo ang Panginoon sa buhay niyo, kailangan may kalakip na pag-ibig kayo sa Kanya. Kung hinihintay niyo ang Ama sa buhay niyo, kailangan may pag-asa kayo sa isip at damdamin niyo. Hindi yaong ang gusto niyo lang ang makuha niyo. Hindi ang gusto niyo lang yung ibibigay sa inyo. Ngunit siya, ayaw niyong hintayin, ayaw niyong magbata. Hindi gayon ang tao. Dapat, kung nakikita mo, ang kapwa mo ay nagtitiis, matuto ka rin magtiis. Kung nakikita mo ang kapwa mo, natututong magparaya, matuto ka rin magparaya. Kung nakikita mo ang kapwa mo ay nagsusumakit, nagsusumikap, alang-alang sa kapwa, matuto ka rin magmiting gumawa ng gayon. At kung nakikita mo ang kapwa mo, alang-alang sa kapwa niya, isinuko ang sarili niya, magmithi ka rin gawin mo ng maramdaman mo, nararamdaman ng mga sumuko. At yan ang buhay dito sa lupa. Pagbilang tao at pagkatao, hindi mo maunawaan ang mga gayong pag-uugali. Kaya ang tao ay hanapan ng hanapan. Sa paghahanap sa kapwa, pare-pares na nasasaktan. Sa pagsusuri sa kapwa, nagkakasala, parehas ang kapwa magkakasala. Dahil sa pagsusuri nila sa isa't isa, suriin niyo ang mabuting gawa ng Ama, hanapin niyo ang kalooban ninyo at damhin niyo sa kalooban ninyo, at habang kayo nagbabata, naghihintay, nagpapakasakit, nagsusumikap, may galak kayong nararamdaman. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't may salitang magbata, magpagal, maghintay ng abutan. Hindi sinabing mainis ka, mainip ka, aabutan ka. Hindi gayon. Kundi ang sinabi, magbata, magpagal, maghintay, at nang ikay, abutan ng tagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya, anak mo man na hinihintay mo, kapag may pag-ibig na totoo, kahit hindi siya dumating agad, mararamdaman mo yung pagmamahal pag nakita mo, tatawa ka pa. Subalit, kahit anak mo na sinasabi mo mahal mo, at inis na inis ka na sa paghihintay mo sa kanya, pag nakita kayo, galit ka. Sigurado, mumurahin mo pa kung mapagmura ka. Magngangawa ka kung ikay madakbil na dila. Subalit, pag ikaw ay mabuti ang pag-iisip at maganda ang damdamin mo, nagluwat man, sino man sa inyo ang may mali, nagpapatawaran kayo. Nagkakaunawan kayo at nagkakaisa pa rin kayo. At yan ang layo ng Ama. Ito ang mensahe sa inyo. Upang sa init ng panahong iyan, at ang nararamdaman mo'y pag-ibig ng Ama, maliwalas ang pakiramdam mo, hindi bagot na bagot, inis na inis ka sa init at nagngangalit ang isip mo. At sabi mo, kainit naman. Sino sisisihin mo? Kapwa mo tao. Magreklamo ko sa Diyos mo. Sapagkat siya may likha ng kalikasan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano man ang hinihintay nyo, pag unlad ng buhay, matuto kayong magbata. Pagtatapos ng pag-aaral ng kurso mong kinukuha, matuto kayong magbata.
Pagsusumikap at pagsusumakit na makuha mo ang bunga ng iyong halaman, matuto kang maghintay. Pagsusumakit at pagsusumikap na maging maligaya at masaya ka, matuto kang magtiis. Sapagkat ang lahat napapadaan sa pagtitimpi ng Ama na siyang magkakalob at magdudulot kung siya mismo ang laman ng isip mo at siya ang nasa puso mo. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang nabagot, magnilay, naganap. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kung ayaw niyong mabagot, wala kayong dapat iniisip na nakababagot. Kung ayaw mong mayayamot, huwag mo iniisip ang nakaiinis. Kung ayaw mong magalit, huwag kang mag-isip ng masama para hindi magngalit. Kung ayaw mong malumbay, isipin mo'y makatutuwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Isang paalala lamang, upang ang bawat araw ay huwag maging kabagot-bagot, habang ang hinihintay mo'y alam mong ikabubuti mo, makabubuti sa iyo, at magdudulot ng galak sa buhay mo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Gaano ba katotoo ang puso ninyo sa pagtungo nyo rito? Para damhin at kilalanin ang Amang magbibigay kaalwanan at kaluwagan ng damdamin nyo. Gaano ba ang pagnanasa mong ikay naririto para magpadama ka sa Ama mo o padama mo ang sarili mo na mahal mo siya? O ang pagtungo mo ay pansarili mo at kalooban mo lamang ginugusto mo? Hindi gayon ng Ama, hindi gaya ng anak. Ang nais ng Ama at nais ng anak magkaisa sa isang espiritu na magbabahagi ng pagtitimpi, pagpaparaya, pagpapakumbaba, pangunawa, upang sa init man ng panahon, maramig pa rin ang iyong maramdaman. Sa hirap man ng buhay, makita mo pa rin ang kaginhawahan. Sa sakit mo mang taglay, umaasa kang gagaling at di pababayaan. Sa anumang kakulangan mo, nananalig kang may magpupuno nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Ang kabalisahan at kagulumihanan ay iisa lamang ang patutunguhan. Ang ikaw ay mayamot, ang ikaw ay manghina. Sa isang katawan mo na dapat ay malakas, iwaksimot, huwag tatanggapin ang kabalisahan ng buhay. Pagharian kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Nainip ba kayo? Aba, may misyon ngayong araw na ito. Kung gusto nyong mas maaga, ako rin mas gusto ko. Kung gusto nyong magpahinga, ako rin gusto ko. Kung gusto nyong matulog, ako rin gusto ko. Kung gusto nyong kumain, ako rin nagugutom. Buhay ba ang Diyos? Kung kayo'y nakakadama ng hirap, ba may katawan din akong maaring maghirap at makadama ng hirap. Subalit, dahil may tinanguan ka at may misyon ka, hindi mo yan inuuna. Kundi ang inuuna mo ay siya. Kaya, huwag kayong magtanong kung ba't huli ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Huwag kayong mayamot kung totoo kayong naghihintay. Upang pag-uwi nyo, kasama nyo si galak, kasama nyo si kasiyasiyang puso nyo. Tama baga? O, ikukento ko kung ba't ako nahuli. Paggising ko pa lamang, sarap na sarap at napakahimbi ngayon lang nangyari po yun sa aking buhay.
mantakin mong pagkatapos ng gawain. Kahapon po kasi na dumating ako'y tapos ng gawain, pero sumalubong mga tao. Ade, para sa akin, gusto ko muna magpahinga dahil mag-aalas 6 ay misa naman, ano? Kung bakit dumatal po ng dumatal, kasi hiniling ko, Panginoon, ang ilang araw ko pong naantala at di ako nakapaglingkod sa iyo sapagkat bilang tao naman ang ginampanan kong pakikiisa para makilaramay ako sa mga naging kapatid ko sa kabiyak ng puso bilang tao. Sa mga katwid ay doon man nakapagtala ng kahit konti, subalit iba sadya yung marami kang pinaglilingkuran kaysa ilan-ilan. Ano? At mahina yung signal ng internet, kaya at saka sa Samsung, sa cellphone lang na ganyan ako nagtatype, di mahina akong magtatype error pa yung nagro-wrong pa yung mga mini-message mo, ulit ka ng ulit. Di sa madaling salita po ay, Panginoon, sabi ko, hindi po ako nakadalo ng gawain ng tanghali. Patawad kung may pagkukulang ako bilang inatasan. Dumatal po ang mensahe. Di, tinala ko. Sa madaling salita, aba, habang nagtatala ako, edi, anong oras na pala, ay ako'y umakyat na. At pagdating ko po kagabi, pagkatapos ng gawain, may tinala na naman na idinatal. Kaya pala, naka-open si Cathy, na nag-message, na binahagi naman ng Espiritu. Na hindi ko pa nababasa yung message niya, pero may sagot na, nakasunod na pinopost na ng ano. At nang mabasa ko, ay puring ka, Ama, kaya po pala ganyan ang mga message mo. Ganyan po ang Diyos ganyan kumilos. Sa madaling salita, aba, kakatugon po sa mga nagme-message. Inabot ako ng alas 12, pasado na, mga 12:15 yata ayun. Sabi ko, antok na po ako. Sa madaling salita, sabi ko, Panginoon, sabi ko, tinintay ko na po, manalangin, maganyan. Natulog ako. Alam niyo po ba kung anong oras ako nagising? Alas 6:10. Wow, ang haba ng tulog ko, Panginoon, di ako nagising ng alas 3. Ayun po, sabi ko, ay kailangan makabawi. Sabi ko, Panginoon, nanalangin ako hanggang sa dumadatal ng mensahe. Nung matapos na po yung mga ilang mensahe, pumasok si Mary Rose sa akin. Sabi ko, iwanan ko muna po ito. Kinakausap ko nung naglalaba ni Nana Pele. Sabi ko, di pa tapos. Nung matapos na, kinausap ko na si Mary Rose. Sabi ko, pinasok ni Nana Pele yung hagdanan para ako'y umakyat. At ayaw ko na nga pong dalawa lang kasi kami. Isang naglilinis. Ako naman po ay gusto ko namang makatulong sa kanya kahit magpalit lang ng bedsheet. Umakyat ako. Kinuha ko yung, yung nakuha ko ay, nakuha ko yung anak ko, ginagawa ng paraan niya para hindi lay, tinatay. Kaya saka ako palit-palit natin yan. Matatagalan tayo ka ako. May dinadatal pang itatala ako, sabi ko. Sinandal ko po yung Cecilia. Pilit namin inaayos. Nagbago isip ko po. Naku, aka na nga ako, anak, tupin na natin at kukuha ko ng iba. Abay, mantakin mong pagkakabit, ay pagkababa po nung nakuha kong bedsheet. Ito ka ako, kahit hindi planchain, pwede na ito. Yung kumuha tayo, hindi na pinaplansya, nang hindi na ako magplansya pa. Sige ka ako, anak, tulungan mo ako. Sabihin mo ka ako sa kanila pag nagtanong, bakit katagal mo? Sabi mo, nagpatulong ako, aba. Sabi ko, nagpatulong. Pagtalikod po niya, sinandal, tinupi ko yung hagdan, sinandal ko. Bakit parang may umaano sa akin na sabi, babagsak. Pagtalikod ko, kasunod ko, ang hagdan, sabi sa ulo ko. Ay, Diyos ko, sabi ko. Alam niyo po, sa dating buhay ko yun, walang iyak. Pero, hanap ko po yung
aksibal. Naisip ko may aksibal ako sa bag. Hanap ko yung bulak. May kalaki ng bukol ko. Sabi ko, Satanas, talagang pinapatay mo ako, ano? Sabi ko sa kanya. Tumingin ako kay Divine. Panginoon, alam ko kaya niloob mong mangyari ito, mahiwaga kang pakikita sa akin. Alam ko po ikaw ang mag-aalis nito. Huwag kang mabahala. Sa anit lang ang bukol mo, hindi tumago sa bungo. Ay, salamat po ka ako, salamat. Ade, pero bagamat sa anit lang, abay, masakit. De, naghanap po ako ng sandalan. Umupo ako at parang gustong matangay ang pagkatao ko na manlalabot. Aba, sabi ko, Panginoon, sa iyong lakas, sa iyong tibay. Parang gusto ko mayamot. Ba, nakasilip ako sa bintana. Nandun ka ako, asawa ko. Hindi ako narinig. Baka ako. Lumabas ako ngayon. Sabi ko, hindi mo ako narinig? Mamamatay na ako, wala kang alam? Yan ang tao. Yan ang pagkatao. Kaya sasabihin nyo, umamin po tayo sa mali natin. Mahirap magsinungaling. Gusto ko nang magalit. Sabi ko, hawak ko yung bulak, aksibal. Ikuha mo nga ako ng tubig na mainit. Sabi ko, bakit teka? Hindi mo alam? Sabi ko, kalakas ng kalabog. Hindi mo narinig? Babiningi ka ako ni demonyo. Sabi ko, ade, pumasok po siya. Kumuha ng ano. Siyempre nainis. Sabi ka, hindi ko naman talaga narinig eh. Diyos ko, huwag mo po ka akong pairalin ng pagkatao ko at baka makapagmura po ako. Panginoon, huwag po sa ganitong kalagayan kung may nararamdaman at may magagalit pa, baka maguntog ako. Sabi ko, nako po, sa dating buhay ko yan. Alalalalalalalala. Salamat sa Ama. Diyan natin nasusukat ang binigay ng Diyos sa atin. Diyan natin napapatotohanan yung pagtitimping binigay niya. Diyan natin napapadaba at nararamdaman ang nararamdaman ng kapwa natin. Hindi kumikibo, pero sa damdamin ay may pagtatampo. Sa isip niya, hindi ko, teka't pipilit niyang narinig ko, hindi naman Ade, ibinigay kay, sabi niya kay Chris, pasok ka doon, sabi niya. Pinababatid ng Espiritu parang naano siya doon sa sinabi ko, di mo narinig? Nalaki mata ko Mamamatay pala ka ako, di mo narinig. Yan. Ba't niloob po na magbilang tao ako? Para may ikwento sa inyo. Tayo po kasi wag sinungaling. Dumarating sa ating pagkatao, ang minsan gusto kang galitin. Ang minsan gusto kang agawin. Para mainis, magalit, subalit, pag pinanaig mo ang Diyos at pinaghari mo siya, mamamatay yung pinapasok ni Satanas. Sapagkat hindi na siya yun kundi yung kalaban niya na. Kaya ngayon, pinabatid sa akin ng Panginoon, kanina pa kayo inip na inip Tama po ba? Tagal naman na nga po kutsing na yan. Kala ko ba kang ang simula gayon. Ilan na nagmensahe. Hindi man ang gusto ko lang kay siya. Aba, wag. Ang gustuhin niyo Diyos. Ang gustuhin niyo siya. Ano? Tingnan mo, debistado ka. Mami na mahal. Sa madaling salita po ginanyan ko. Sabi ko, Panginoon, ikalat niyo po at huwag po itong mamuo. Sabi ko, parang tinutokso ka, parang tinutusok na, parang hinihigop yung anit mo, no? Aba, sabi ko, Panginoon, pinapatid mo sa akin, itinuturo mo sa kapwa ko, ikaw ang kalusugan, ikaw ang lakas, ikaw ang buhay. Kung di pa mamamatay ang tao, may paraan ka. Aba, naghihintay po sa akin ng mga anak mo, bahala na po kayo. Sige, di naturalmente, binabad ka sa mainit, nag-aksibal ka. Alam naman po, agad maligo ako. Dahil lang sa pagmamadali kong para hindi kayo mainip, abay, makasarili naman kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Sa madaling salita po, habang hawak ko ang bulak na may dinadatal na mensahe, pinatong ko po si bulak at nag-type ng nag-type. Abay,
Anong oras na pala? Yan. Ano po ang mensahe dyan? Kung ang Diyos ang nasa isip nyo at ang salita niya, lumilipas ang oras na hindi nyo namamalayan, hindi kayo naiinip, oras na pala. Ba't po kayo naiinip? Kasi ang isip nyo iba. Ano? Kaya kung kayo ay gustong mapayapa at gustong mapatag, subukan lamang ninyo. Ang isip ng Diyos ang ibigay nyo sa isip nyo. Ang salita niya ang panahanin ninyo. Tingnan nyo kung hindi kayo sa maghapon, sasapit ang gabi, sasapit na naman ang umaga, wala kayong kainip-inip. At kung may hinihintay kayo, manalangin kayo, at huwag kayong naiinis, dumulog kayo nang pawiin ang galit nyo at pagkainis ay hindi sumikal, kundi mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Sa gayon, maunawaan ninyo, ang lahat nga pala, kapag ginusto ng Diyos na maantala, naaantala. Pag ginusto ng Diyos, madali, mamamadali. Kapag ginusto ng Ama, eto na, iyan na, bibigay na. Walang hadlang, walang puwang para magkaroon ng sagabal. Mga minamahal, lahat, kung pagninilayan lang ng tao, ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa, tandaan ninyo, ang sabi nga, walang makipot na di mapaluluwag, walang makipot na di mapapaluwang, walang makipot na di mapapaluwang, walang masikip na di mapapaluwang. Parehas lang yon, makipot at masikip, mapapaluwang, mapapaluwag. Mapapaluwang, mapapaluwag. Kaya ang makipot nyong isip, ang makitid nyong pag-iisip, mapapahaba, mapapalawak ng Diyos. Walang mahirap na hindi mapapaginhawa at mapapagaan. Kaya kung ang Ama ang nasa isip at damdamin nyo, tandaan ninyo, lahat mabibigyan nyo ng solusyon, mabibigyan nyo ng paraan at ituturo niya ang lahat ng kaparaanan. Sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng tunay at tapat, mabuti at magandang damdamin. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Kaya kung nais niyong maging tapat at maging totoo, huwag kayong hihiwalay sa kalooban ng Ama. Inyong pakinggan ang mula kay Juan. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaibang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga ahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga pariseyo. Bakit hindi po ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y na linlang din? Tanong ng mga pariseyo, mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan, nahatulan ng isang tao ng di mo na nililitis at inalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea. Magmumula sa Galilea. Yan ang mga sapantahan ng mga tao. Sapagkat hindi nila alam kung saan isinilang itong Kristo. Kung paano isinilang sa sabsaban, nasa Bethlehem neon. At ang tanaw nila kay Nicodemo ay isang
hamak na tao, isang masama. Sapagkat makasalanan para sa palagay nila. Ngunit hindi nila alam, mas makasalanan sila, humahamak sila at kumukutya. Humahatol sila at nagpaparatang. Ngunit at pasubali nang dahil may takot sila na gawin din yaon, hindi nila matuloy ang ibig nilang gawin. Humanap pa sila ng tinanong at ang tinanong nila ay si Nicodemo. Kaya naman ang tugon niya yaon. Di ba? Labag sa ating kautusan ang nililitis ang hindi muna ninyo sinuri at nakita. Ganyan ang tao. Humahatol na ang isip, hindi pa man nakikita ng mga mata. Humahatol naman ang mga mata, hindi pa man alam ang katotohanan. Dumadama ang puso, ngunit pagkataong dinadama, damhin ninyo ang Ama at kilalanin ninyo ang Ama at magsusuri ang isip nyo, magsusuri ang mata nyo sa kalooban niya, hindi magkakamali kayo. Sapagkat kapag ang damdamin niya, ang nasa damdamin nyo, mawawawaan nyo ang tunay at tapat niyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, napakaraming sapantahan ng tao. Napakaraming paratang at pagbibintang na doon nagkakamalit, nagkakasalang isip at damdamin ng tao. Ngayon, sa panahon ng Espiritu, anong naiba at pagkakaiba? Wala, sapagkat tao pa rin ang humahatol, tao pa rin ang nagsusuri, subalit ibinabana ng Ama ang Espiritu niya upang iugnay at magkaugnayan sila, kaya't kung tatanggap at magtitiwala sa Espiritong di nakikita, ngunit at pasubaling magpapabuti at magbibigay kabutihan sa isip at damdamin, walang taong malulugmok sa hindi marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya hamon sa mga nagnanasang amay kamtin, patuloy na hanapin at apuhapin sa damdamin ang kanyang pag-ibig, pagmamahal na tapat, wagas at malinis. Sa gayon, hindi mananaig ang damdamin mo bilang tao, hindi mananaig ang isip mong tinatalaan ng demonyo, kundi ang paghahariin mo at maghahari ay siya, kaya mapapatag at papayapa ang isipan mo, pati damdamin mo'y babaguhin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Huwag na kayong nakikinig pat nakikihala-hala pa sa salita ng mga raming mga kapwa-tao. Kung nasa iyo ng liwanag, kung nasa inyo ng liwanag, pabayaan nyo na lamang yang liwanag na yan ang manahan sa inyo at huwag nyo nang loobin pang masamahan pa ng dilim. Sapagkat ang liwanag kapag nasamahan ng dilim, maglalaban sila. At kapag nanaig ang dilim, madidimlan ka rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alala, umbaga, ang paghahari ng Ama ay tunay na mabuti, at ang kanyang kabutihan, kapag ito'y kinamtan, walang hindi mapapabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe sa darating naman ng isang Etiopeng Euniko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Makinig kayo. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Sa makatwid, ang Espiritu ng Ama'y nagsasabi. Ang Espiritu ng Ama'y nangungusap. Ang Espiritu ng Ama'y nag-uutos, nag-aatas. Ang Espiritu ng Ama may ginagawa at may magagawa kahit hindi siya nakikita. Kaya kung ang Espiritu niya ang tatanggapin, ang susuriin at
pakikinggan, may mali ba sa iyong magagawa? Malulugmok ka ba ng iyong hindi tamang hinala? Magagalit ka ba sa iyong maling mga panukala? Hindi, sapagkat ang Ama mo ang magtatama ng lahat upang ikay maging payapa. Kaya tinanong niya ang Eunico, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot niya. At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa kanyang karwahe at umupo sa tabi niya. Yan ang Espiritu. Pinababatid kung sinong dapat ulatan. At nakikita kung sinong nangangailangan ng pangunawa. At pinakikita kung paano matutulungan para mabigyan ng unawa. Kaya't ang tumatanggap, nagkakaroon ng mga pangunawa. Sapagkat tinanggap nila ang Espiritu na magbibigay unawa at ang Espiritu magtuturo para makaunawa. Ito ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa halapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng karunungan. Walang may tatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Eunico kay Felipe, sino bang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Eunico. Ako ba'y hindi pa maaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Eunico ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Eunico na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya nasa Asolo. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Yaon ang Espiritu. Ang ginagamit kung magkamisay walang malay sa ginagawa. Kung misay walang malay kung saan siya naroon at saan siya napaparoon, subalit ang Espiritong nagdadala kung saan siya naroon at doon magtutungo, siyang tumutupad at gumaganap, ngunit ang tinutupad at ginaganap ay nakabubuti at makakabuti sa bawat kinahandugan at binaalayan. Mga minamahal, kung walang Espiritu ng katotohanan, sino maglilingkod sa inyo sa oras na ito? Kung walang napag-aatasan upang tupdin ito at gawin yaan, sino ang mangungusap sa inyo para gawin yaon at gawin iyan? At kung wala kayo sa oras na ito ngayon, sino ang aatasan at aaralan para gawin nyo ito at gawin iyan? At sino naman ang makikinig sa napag-aatasan sa makatwid, mga minamahal ko? Ang inaatasan may pinatutunguhan at may aalayan. Ang mga inalayan na nasyahan at nakadama, nakakilala at nakaunawa, matutulad sila sa isang Eunico na ito, na tinatawag na naipaunawa sa kanya nitong si Felipe na hindi niya man kamukat-mukat paano niyang nakita itong si Felipe sa tabi niya. Sapagkat gayon nga kumilos ang Ama. Nakikita kanya at maaaring sabihin niya sa kanyang Espiritu, tumungo ka nga, Espiritu ko, sa taong iyan. Tunguhan mo nga, Espiritu ko, ang taong iyan at ang mga taong iyon. Sabihin mo nga sa kanila, Espiritu ko, ganyan ang gagawin at ganyan ang dapat gawin.
Yan ang espiritong napag-uutusan ng Ama na ibinaba niya sa lupa sa pamamagitan ng anak niya. Kaya't kung lahat ng tao tumatawag ng Panginoon at Panginoon ko, ay tutungang espiritu niyang tinanggap, hindi nga ba't makakaunawa silang lahat? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat iba ang pagkilos ng masamang espiritu at banal na espiritu. Iba ang pangungusap ng banal at ng masama. Kung magkagayon at espiritong banal ang sumasa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal ko kayo. Kaya sino man ang napag-atasan, makapagrireklamo ka ba? Masasabi mo bang bakit siya, ba't hindi ako? Masasabi mo bang bakit siya, bakit hindi siya? Wala kang karapatan, sapagkat ikaw ang batid mo lamang ay ang siyang nagagawa mo at masasabi mo. Subalit ang nakababatid sa iyo at may batid sa lahat ng dako at may batid sa lahat ng tao, ang siyang dapat mangunat pangunahin upang ang walang kabatiran ay matutot magkaroon ng kaalaman. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Paghaharing walang hanggan, kasiyahay kakamtan, kapag Ama ang tinamo, espiritu niyang nanahan. Yan ang pawang katotohanan. Lingkod ka na. Kung hindi mo pa alam ang gagawin mo, paano nasabing banal na espiritu ay nasa iyo? Lingkod ka na. Hindi mo muna inisip na ilang beses ang gagawin mo bago mo ginawa ito. At pagkatapos mong ginawa, ikaw ang napeperisyo at nag-iisip na haantala ka. At ang ginagawa mo hindi mo na magawa sapagkat sa isip at damdamin mo, iba na ang pumasok sa iyo. Kaya bilang mga lingkod, pakanamnamin, pakatanggapin ang tinanggap upang makapanahan. Bilang mga lingkod, ang tuwirang pakinggan at patuloy na sundin ay ang tinanggap nilang hindi magtuturo at magbibigay ng masama. Bilang mga hinirang at mga pinili ng Amang binigyan ng karapatan, naway patuloy niyong sikapin na ang matanggap niyo at pangunahin ay ang banal na magtuturo sa inyo kung paano kayo aaliwin at maaaliw habang kayo'y nasa lupa. Ang bawat araw nawa ninyo ay patuloy na makilala niyo'y Ama at huwag ang kinikilalay kapwa. Patuloy niyong makita ang mabubuting gawa at huwag yaong masama lamang upang di kayo masakitan at huwag masaktan at di kayo makasakit ng kanino man. Sa magkagayong gawa ninyo, na di kayo nakasasakit at di kayo nagnanasang makasakit, ang Ama namang mabutit butihin, siyang sa inyo'y gumaganti man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, nang makaunawa itong Unico, sinabi niya, hindi mo pa ba ako maaring bautismuhan? Sapagkat sa pandaman niya'y nakaunawa siya at nakadama na siya sa makatwid. Kaya kayo nakatanggap, kaya kayo ay tumanggap, may dadama kayo at may pandama kayo. Kaya't ang may pandama ay makadamang lubos. Ang may pandinig ay makarinig. Ang may matay magliwanag at patuloy niyong makita ang mabuting kaloob ng Ama, wag ang ikasasakit, ikapagdaramdam, ikapagdidimdim, o ikapag dudulot ng paninimdim sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nung kang gawin lahat ng kapwa mo, ang ikaw ay paikutin at ikaw ay paasahin. Subalit, ang inaasahan mo naman ay Ama. Tandaan mo, kapag siya'y kumilos, ang lahat ng ginagawa ng kapwa mo, higit niyang magagawa. Kaya magalak kayo at magpuri. Kung sa kabila ng umaasa kayo sa kapwa nyo, inaasahan niyong masigit, yaong Ama. Pagpalain kayo, sapagkat tandaan ninyo, gasino man at gaano man ang kagusto at kalooban ng taong gawin ito sa iyo at gawin niyaon, kapag ang Ama ang naghari sa bawat nagnanasang niyaon, higit pa ron ang binibigay at ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat kung paano napapaaliw kayo ng Ama at inaaliw niya kayo, bawat nagkakaisa at pinagkakaisa niya, tunay na kasiya at kagalakan
ang kanilang patuloy na dinadamat na darama. Kaya nga, ang bawat araw nyo'y ilagak sa Ama at siyang pabayaan nyo sa inyo ay manguna. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Naunawaan nyo baga kung papaano ang layunin ng Ama? Kung ano ang nasa niya? Wala siyang nilalayon, kundi tulad nitong si Felipe, sumunod sa atas at ang inatasan na buksan ang pangunawa at ipaliwanag ang salita ay kanya namang gagawing mabuksan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung napag-atasan man ang kapwa nyo para sa inyo, at sumunod naman kayo't nakadama, hindi ang kapwa nyo ang nakabukas at nagbukas ng isip nyo, kundi ginamit lamang sila upang maging daan na makaunawa kayo sa bawat pahayag at kapahayagan. Kaya't kung nakakaunawa na kayo sa mga pahayag at kapahayagan, ang Amang may kaloobang mabuksan ang pangunawa nyo, siyang pasalamatan at patuloy nyong pasalamatan at huwag nyong lilimutin magpakailanman. Sapagkat ang kapwa nyo at maging kayo na ginagamit, magagamit at patuloy makakagamit sa Espiritu ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nainip ka na ba, Pogi? Naiinip ka na ba, Pogi? Sa makatwid. May sakit pa ba kayo? Magkakasakit ba kayo? Aba, ang tao di pa man nagkakasakit, iniisip na sakit. Paano naman po kang nangyari yun? Bakit nga hindi? Naku, kaya ako nag-iipon para pag nagkasakit ako, may magastos ako. O, deyo, napunta sa gastusin mo sa sakit. Buhay bang Ama? Ang tao di pa man nangyayari, iniisip niya na, Diyos ko, paano kaya pag nag-brown out? Kainit na yan, nag-brown out nga. O, di mainit nga. Di lalo ka nag-init, sa'yo na. Ang tao, wala pa man, sinasabi na, Diyos ko po paano kaya kapag siyang nanalo, anong mangyayari? Bakit ganun ang tao? Bakit kaya hindi isipin at gawin ay ito? Diyos ko, manaignawa ang sa iyo at pagharian mong mga tao. Huwag ang kung sino-sino na magaling magsalita, walang magagawa. Tandaan ninyo, gaano man kagaling at kabuti na sinasabi ng tao, kundi papatnubayan ng Ama, walang mangyayari. Kaya, sama kayo magtiwala at idulog nyo ang mga taong ginugusto ninyo. Hindi kayo gumusto dahil sa pera lang. Pagkatapos niyong ginastos, wala na kailangan sa isa naman ako tatanggap. Lahat ng kandidato tinanggapan. Nung botohan na, sino ba boboto ko? Buhay ba nga mga minamahal, wag naman kayong ganyan. Nangunang tipan. Ang gusto ng Ama ay ayaw ng mga tao. Pinabayaan ng Ama na nanalo yung ayaw niya. Nung nakatalaga na siyang hari at yan ang nangunguna, reklamo ang mga tao. Ano sabi ng Ama? Magbasa kayo ng Biblia, naroon yan, di ako gumagawa ng istorya. Anong sabi ng Ama? Bakit ngayon kay reklamo kayo ng reklamo? Hindi ba kayong may gusto nito? Hilingin niyo sa Ama ang tamang desisyon at plano. Nang sa gayon, pag siya nagtalaga, tutulungan niya. Ngunit, gaano man kabutit kaganda ng mga siwalat at pasisiwalatan, gaano man karaming siraan at maninira at pasisira, kapag hindi ginusto ng Amang mabuo at maging maganda, walang maayos na bansa nyo. Buhay bang Ama? Kaya, ang gawin nyo, salip na kung ano-ano mga sinasabi nyo, nakikiisa kayo't nakikiayon sa siraan ng kapwa-tao, makiisa kayo sa Espiritu Santo. Makiisa kayo sa Ama't Kristo. Nang sa gayon,
ang mga gusto ninyo ay pagharian at pangunahan na maging maganda ang magawa para sa kabubuti ng lahat at di sa ilan. Mga mahal, walang makapagpapabago ng mundo. Walang makapagpapabago sa tao. Walang makapagpapatapos ng kasalanan ng tao. Ang Diyos lamang. Ang Ama lamang. Kaya, tama na. Tugot na pangangatwiran. Yung pala kaya lang maraming sinabi, walang natanggap sa isa. Yung pala kaya pinuri isa, malaki binigay sa kanya. Yung pala kaya sumisip-sip, maraming pakinabang siya. Wag! Mayroon kang pakinabang at wala, magmahal ka. May binibigay sa iyo at wala, mahalin mo. Alamin mo ang kapwa mo. Kapag minahal mo, mahal mo ang Ama. Huwag dahil kaya ka lang gumugusto, may natatanggap ka. Tumanggap ka rin sa walang magbibigay dahil mahal ka naman. At minamahal ka dahil sa Ama. Dapat susuriin ninyo ang bawat ginagawa. Manalangin kayo at magdalanginan. Huwag magsiraan at magkakasira. Kung minsan, nakakasira pa ang maraming suporta. Sipsipan ang sipsipan, parang mga linta. Sa oras ng kagipitan, wala sila. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ayaw ng Ama yan. Anong gusto ng Ama? Magmahal kayo sa isa't isa. Magmahalan kayo, mga anak niya. Magdalanginan kayo at idalangin ninyo ang kapayapaan, ang maghari. Huwag ang kung ano-anong laban-laban. Sapagkat manalo man ang gusto nyo. Kung hindi kalooban ng Ama, paanong papatnubayan niya? Kaya, gumusto kayo sa Ama. Humiling kayo sa Ama. Ang hilingin ninyo, matutong magparaya at magpakumbaba ang bawat humahabol. Matutong magbigay ng totoong pagmamahal, magkatakot sa Kanya nang hindi siya. Yaon ang maitutulong nyo kung wala kayong magagawa. Yaon ang maibibigay nyo kung may kilala kayong Diyos na totoo. Hindi. Ang gusto nyo kailangan bigyan at kayo ayaw nyo magbigay. Kapag walang ibibigay, ayoko. Pag may ibibigay, gusto ko. Bakit gayon? Sa buong panahon ba, tugon ang mga tao sa kapwa nyo tao at tao, kapwa tao nyo ang katugunan sa inyo? Hindi! Ang Ama ang katugunan sa buhay nyo. Kaya, magmahal kayo. Magmahal kayo. Magmahal kayo. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Para nang sa gayon, mabula ang banal na salita